Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's vlog guys, tayo ay magluluto ng sinigang na lapu-lapu, fresh from Japan. Char lang po. So scrap lang po yan galing sa restaurant kung saan nag-work ang aking hubby. So yan na nga po, nakahiwa na po lahat ng mga ating ingredients. So siya po ang naghihiwa niyan. Meron tayong pichay, meron tayong talonglong, okra, and then syempre sibuyas, kamatis at luya. Syempre may bawang kasi gigisa ko po muna ang lapu-lapu. So ayan na nga po guys, nagre-ready na ako ng kawali. Lagyan natin ng mantika. Painitin muna ang mantika. Then after that guys ay pwede na natin ilagay ang ating, syempre unahin muna natin pagpreto yung yung ano ba tawag dito? Char. Unahin muna natin pagpreto, paggisa ang mga lamas. So, ayan na nga po guys, ilalagay na natin ang, syempre, unahin natin paglagay ang ating luya, ginger. Yan. Tapos, isunod na rin po natin ang ibang ingredients after ng luya. So, igigisa lang po natin muna yun siya para mabangos. Tapos, may nahalo pang kamatis sa loob, o diba? Ang galing ko. Akala ko luya lang, may kamatis din pala. So, yan. Gisa-gisa muna tayo, guys, para humaba naman ang ating video. Char-char. So, ayan na, guys. After ng luya, ginger. Ako'y nalilito na sa luya, ginger. Parang hindi masyado marunong magtagalog, no? Ayan, isunod naman natin ang bawang. Actually, hindi ko talaga alam kung ano ba dapat ang isunod dyan. Basta, yan yung ano ko. Yan yung way ko nung magluto ako. Tapos, syempre, sundan natin dyan yung sibuyas. Then, panghuli, syempre, ang tomato or ano ba yun, kamatis ang Tagalog, guys. So, ayan, igigisa muna natin. Bakit ginigisa? Kasi, guys, gusto namin yung parang stir fry muna yung isda para mawala yung langsa niya ba. So, hindi siya direct na lalagyan ng, ayun, magpakulo ng sabaw. Hindi, gusto ko yung nakagisa-gisa. At saka, igigisa mo muna yung mga lamas para syempre lumabas din yung lasa nila. So, yan na nga po, ilalagay na natin ang ating lapu-lapu fresh from Japan. So, ayan guys. So, medyo marami yan guys. Actually, medyo maliit nga yung lutuan ko. Kaya medyo nahirapan din ako dyan maghalo-halo ng lapu-lapu. Kasi yung ulo niya ang laki. Yes, at sobrang sarap ng sabaw talaga niyan guys. Promise. So, yan. Ilalagay na natin ang lapu-lapu. Ang ulo. Oh, malaki yan guys. Promise sa personal, malaki yan siya. So, yan. Hindi kami makabili ng talagang buong lapu-lapu kasi sobrang mahal ng isda ngayon sa Pinas, guys. Sabi ko sa inyo, yung galunggong nga lang nasa 200 plus ang kilo na, what more pa kaya ang lapu-lapu kung magkano yung kilo, 'di ba? Sobrang mahal talaga ng isda, guys. Halos kapresyo na. Minsan pag may bagyo na, may bagyo pa, as in sobrang mahal. Siguro medyo mura lang yung isda kung malapit ka sa dagat. Pero katulad dito Metro Manila, mahal talaga, guys. Medyo mabigat na talaga sa bulsa. So, ayan, marami yan. Scrap lang po yan. Pero binibili din po niya yan doon sa restaurant. May bayad din po yan. Hindi naman yan free. Wala nang free ngayon. Wala nang libre. Lahat may bayad. Ganon. So, ayan. So, ayan. Mahirapan nga ako haluin siya. Lalo na yung kawali ko, guys, is walang hawakan. 'Di ba? Mahirap. Kaya sa sunod, pagbalik ako ng HK, bibili ako ng hawakan para sure na may hawakan kasi medyo mainit yan guys. So, o diba, hirap na hirap akong haluin siya. Ayaw ko kasi din madurog yung isda. Gusto ko lang yung parang hinahalo ko lang siya konti hanggang sa yung parang mahalo sila kasali yung mga ibang ingredients ng isda. Yan. O diba? Pahirapan. Pero syempre kailangan nating halo-haloin muna ang isda. Masarap yan pero dapat hindi mo din overcook ang isda guys. Dapat pakuluin mo lang siguro ng mga ilang minutes. Pag kumulo, mga 10 minutes nga, pwede na yan eh. Kasi mabilis lang maluto ang isda. Hindi siya katulad naman ng karne. Kailangan mong pakuluan ng 1 hour para lumambot. Ang isda hindi po ganun. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng tubig. Siguro iwan ko ilang baso ba yung lagay ko. Basta hindi siya ganun kadami din para mas malasa siya. Mas masarap pag medyo konti lang. Kasi hindi ako masyado mahilig naman sa sabaw. Yung ko lang, yung hobby ko yan, medyo mahilig talaga siya sa sabaw. Ako more on dry, fry, ganyan yung gusto ko. So, ayan, 2 baso. Pangalawang baso na yan, guys. So, ayan.
Dalawang baso lang ba talaga nilagay ko? Alam ko tatlo eh. Pero ayan na nga guys, yan. Medyo ano na siya. Kailangan natin yan pakuluin. Para mailagay naman natin yung ibang ingredients like gulay. Yun. So, kailangan natin, tatlo nga sabi ko sa 2.5 glass of water lang pala nilagay ko guys. So, ayan na siya. Kumulo na siya, guys. Ayan, ilagay naman natin ang ating talonglong, ang okra, at ang siling mahaba. So, parang hindi ko na rin nabidyohan dyan yata, guys, yung paglagay ko ng, sinigang mix. Pero sinigang po talaga yan. Sinigang yan kasi masarap yan, diba? Kahit gulay, medyo konti na lang, guys. Kasi sobrang mahal talaga ng gulay, guys. Promise. Yung okra nga, parang 3 piraso lang. 10 pesos na. As in, sobrang mahal talaga. So, gulay pa lang, minsan umaabot na kung gusto mo kompleto, umaabot na ng 100. Kasali yung mga sibuyas, kamatis, ay nako. So, yan na nga, kumulo na nga yan, guys. So, yan, pinakahuli nating ilagay. Syempre, ang ating pichay, one of my favorite yan talaga. Favorite ko talaga ang pichay, guys. Promise. Yung lasa niya kasi parang medyo mapait. Basta, favorite ko ang pichay yan. So, yan na yun, guys. After that, pakuluan lang po natin guys ang ating pichay at syempre tatakpan na lang po na po at yun na po, luto na po siya, diba? Ganun lang kabilis magluto ng sinigang na lapu-lapu or kahit anong isda na pwede natin isigang. So, ganyan lang yung way ng pagluto ko guys. O syempre, takpan na natin yan guys at kami ikakain na. Thank you for watching. Bye! See you next vlog. Bye-bye!